Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas, Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 910 ng Wide On Ministry, araw po ng Tuesday, Martes. October 11, 2022. Yes, ang Wide On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon, na tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng Diyos. O aming Ama at aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Nais po namin, O Diyos, na muling ibunalas ang aming pag-ibig sa inyo, pagmamahal sa inyo, ang aming paglalambing sa iyo, Panginoon. Tunay nga naman, O Diyos, na hindi kompleto ang aming buhay kapag Ikaw ay wala sa aming piling, Panginoon. Pero sa patuloy mo na kung saan ay pakikidaupang palad at panguna sa amin, O Jesus, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami nagiging buo, nagiging kompleto at nagiging masaya at makabuluhan. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang pagkakataon na ito na sama-sama na makikinig ng iyong mga salita at sama-samang mananalangin. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, pagkaunawa sa iyong mga salita at gayon din na maayos na kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Yes. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, I will become enthroned in your love. When all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you.
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Palakpakan natin ang Panginoon at nararapat lamang na tayo ay laging magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning kapatid na Achi Maria Nenita Pondon ng Cebu City, Visayas, at gayon din kapatid na Aurelia de la Cruz ng Maria Aurora, at gayon din ang kapatid na Josie Rose Evangelista sa Liben ng Maria Aurora, at ang kapatid na Monica, yes, Monica Pamador ng Bacoor City, Cavite, ang aming assistant secretary ng Team Pagbabago. Yes, kapatid na Agustin ng City Balanga, Bataan, at gayon din ng Ninong Salvo Simon ng San Basa sa USA, Ohio, USA. Sino yung tinuturo mo? Kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, at gayon din ng bawat isa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, at tayo po ay dumako sa ating pagsalusaluhan sa umagang ito. At tayo po ay nasa pasimulan ng pagtalakay ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa kapatiran doon sa Colossians. Na doon lamang tayo sa verses 1 to 8 ng chapter 1. At of course, we acknowledge materials natin pong ginagamit ang Full Life Study Bible, King James Version, at gayon din ang poimen ng Biblia ng mga pastor na nilimbag ng Philippine Bible Society. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan sa unang bahagi ng ating pagsiseries ay it's about Paul's salutations and thanksgiving for the church in Colossians. Yan ang ating pagtutunan ng pansin. O aming Ama, aming Diyos, kami po ay punuin ng iyong knowledge and wisdom and understanding so that we can be able to understand all of the things that you would like to impart to us with joy and with our communing in your presence. In the name of the Lord Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, tignan natin kung ano ang nais na ipabatid na Apostol Pablo dito. Ngayon, kapansin-pansin dito sa kanyang sulat. Well, gayon din sa kanyang ibang isinulat. Ay nandun lagi yung kanyang panimulang pagbati.
at pagpapakilala mismo sa kanyang sarili mismo. Well, ang kanyang pagkakasabi si Pablo, sang tinutukoy niya mismo ang kanyang sarili na apostol ni Kristo Jesus. Yan ang kanyang declaration, apostol ni Kristo Jesus. O sa ibang pagkakatawag ay alipin ni Kristo Jesus. At dito ay tinukoy niya na ang kanyang mismong declaration na pagpapakilala ng kanyang sarili ay sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, by the will of God. At yan ay napakahalaga po na atin palagi na siyang niyayakap at pinapanindigan. By the will of God sa pamagitan ng kaloob ng Diyos. At yan man ang lagi na siyang paninindigan at paniniwala ng mga mananampalataya mismo sa Kanya. Sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, by the grace of God, by the will of God. At yan ay katibayan at manifestasyon ng patuloy na pagsampalataya mismo sa Kanya, na Kanyang Diyos, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, mga karaydon sa Panginoon. Ngayon, ang kanyang paunang pagbati dito, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos ay hindi lamang ang kanyang sarili na ipinapakilala, ang kanyang sinasabi, kundi maging ang kanyang naging kamanggagawa na si Timoteo, na ang kanya rin pagkakilala ay kapatid, ating kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. So, ibig sabihin dito makikita natin ang isang Pablo, apostol ni Heso at Kristo, alipin ni Heso Kristo, isang misyonero, isang matapat na lingkod ng Panginoon na hindi lamang nakatutok mismo sa kanyang sarili. Mahalaga ang kanyang mga nakakasama sa ubasan ng ating Panginoon. Hindi lamang yan, kundi mas malawak pa ang kanyang salutation, ang kanyang pagpapakilala, ang kanyang mainit na pagbati mismo, mga kapatid sa Panginoon. Na kung saan ay binanggit niya sa verse 3, na sakop ng kanyang pagbati at salutation sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus. Which is the context of his epistle na kanyang sinisulatan na pinapatungkulan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa mga banal, to the saints and faithful brethren in Christ Jesus. Yun ay para sa akin ay napakahalaga din, na sa ating mga buhay ay ating na-appreciate, na ating ibinubulalas ang ating pagsaludo, ng ating pagkilala, ng ating pagmamahal at malasakit sa nasasakupan ng ministeryo at paglilingkod. Well, not only in
the religious context or the context of the church, but even in the secular, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Lalo sa atin na mga Pilipino na kung saan ay very hospitable tayo with open arms, open hearts, and open minds to mingle with one another, to accommodate one another. Yes, yan ay napakagandang indication of solidarity, indication of fellowship, and communing with one another in the name of the Lord Jesus Christ. Well, kung sinasabi man ni Apostol Pablo sa mga banal at tapat sa mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus, na kung saan ang Apostol Pablo ay hindi niya itinituring sila na kung saan ay iba. Hindi niya itinuturing na kung saan ay mas banal siya o mas nakatataas siya sa kanila, kundi ang kanyang pagturing ay pagkilala na sila din ay mga saints, mga banal at mga matapat na mga kapatid kay Kristo Jesus. Well, the bottom line, mga kapatid sa Panginoon dito ay nakasalalay mismo kay Jesus Christ, our Lord and Savior. Yon man ang nag-uugnay sa atin, yung ating pagkaangkla mismo sa Kanya, at gayon din siya na nakaangkla sa atin, at gayon din ang Kanyang mga salita nakaangkla sa atin, at gayon din na siya ang nagiging sentro ng ating kapatiran, ng ating pagsasama-sama. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yan ay napakahalaga na manifestation ng ating pagiging koinonia. Yes, ang ating pagiging ecclesia. Yes, fellowship of Christian believers, mga kapatid sa ating Panginoon. At gayon din nakaakibat ng kanyang pagkilala at salutation sa kapatiran doon sa Colossus ay kaakibat ng kanyang paunang bendisyon, bagaman doon sa panghuling bahagi ay meron na naman siyang bendisyon sa kanila. Ang kanyang pagkakasabi ay sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yan ay madalas natin na napapansin sa mga panulat ni Apostol Pablo, hindi lamang pagbati, kundi pagpapaabot ng bendisyon, ng pagpapala mula sa Diyos, Diyos Ama at Diyos Anak. Hindi lamang biyaya, kundi kapayapaan. Well, yan ay kailangan din po natin sa araw-araw. Ang patuloy na biyaya na nagbumula sa Kanya at gayon din ang kapayapaan. Sino ba naman tao na hindi kailangan ang blessing ni Lord? Ang grace ni Lord? Sino ba naman ang umaayaw sa kapayapaan dulot ng pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo? Well, in these modern days, mga kapatid sa Panginoon, with all the different situations that we are facing and experiencing wherever we are, well, we need the presence of the Lord. The presence of the Lord that will give us that impact of His presence and even His grace and His peace that we need every day
Di po ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Napakahirap kanya na kung saan ay nabubuhay sa daigdig na ito na walang kapayapaan, na hindi napapanatag. Napakahirap din na kung saan mabuhay sa daigdig na ito na hindi tayo umaasa sa grasya ng ating Panginoon. Salamat na lang sapagkat tayo ay may kaugnayan sa Kanya, tayo ay merong pananampalataya sa Kanya, tayo ay patuloy na naglalambing sa Kanya, namimiss natin Siya lagi at nakakadaupan natin Siya lagi, na naniniwala tayo that something good will always going to happen sa bawat isa natin with a glowing sense of His unlimited grace and continuing a peace na pinapaabot niya sa atin. Well, mga kapatid sa Panginoon, dito ay na-appreciate natin si Paul sa lahat ng kaniyang mga panulat. Not only his greetings, but even his salutations and benediction. Yes, of grace and of peace from the Father and the Lord Jesus Christ na kailangan po natin sa tuwi-tuwi na. Well, bahagi po ng kanyang salutation na dito mga karaydon sa Panginoong Diyos. That importance of thanksgiving. Mga kapatid sa Panginoon na laging nananalaytay sa puso, damdamin at pagkatao ng Apostol Pablo. That's why in verse 3, mga karaydon sa Panginoon Diyos, ang kanyang pagkakasabi doon ay lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Yes, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. We give thanks to God. Kung dagdagan natin always. We give thanks to God always. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay di ba yan ng punto de vista ng isa sa mga napakahalagang malasakit doon sa ating leksyonaryo noong nakaraang linggo sa ating pagtalakay sa Gospel of Luke chapter 17 na merong kinalaman sa di umano na 10 lepers na pinagaling, nilinis ni Jesus, pero mula sa 10 yan ay isa lamang ang nagbalik kay Jesus upang ibulalas na malakas ang kanyang pagpapatirapa, pagpapasalamat, pagpupugay sa ating Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, sa ating mga buhay ay nararapat din na tayo po ay palagian na nagpapasalamat sa ating Panginoon. At yan ang ipinaparating na Apostol Pablo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Pansinin natin na kung saan ay hindi niya sinabi dito na lagi akong nagpapasalamat sa Diyos, kundi lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. And that's indeed the spirit of prayer and interceding with one another, like what we are doing every time we have ride on the ministry. Gayon din every time that you have your family altar. Yes, at gayon din every time we have that worship service in our church. At gayon din sa inyo na meron din mga live streaming at iba pang kaparaanan ng paglilingkod at gawain na uukol sa ating Panginoong Diyos. We come together, we fellowship with one another, praising, glorifying, worshiping the name of the Lord Jesus Christ in His Spirit and truth,
and even uttering words of thanksgiving and encouragement to each one of us, which is indeed vital, essential. We need every day sa ating patuloy na pagkakaugnay-ugnay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Well, yan ay mismo na kung saan sa Apostol Pablo ay kanyang sinasambit. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, napakahalaga yan. Ang patuloy na merong panahon ng pananalangin. Pananalangin na hindi nawawala yung pananambitang pagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng Kanyang ginagawa sa atin, sa lahat ng ating nararanasan. Kaya nga doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18 at maaabot din natin sa pagsisiris natin yan sa tamang panahon. Di ba sinasabi ni Paul, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God. Di ba mga kapatid sa Panginoon? Laging nagkakaakibat ang panalangin na merong kagalakan sa Panginoon, na merong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yan ay ginagawa natin sa pananalangin. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung anuman ang siyang reason o kadahilanan kung bakit nagpapasalamat lagi si Apostol Pablo at gayon din ang kanyang kapwa mananampalataya o kapwa manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon, ay dahil dito sa kanyang sinasabi mismo sa verse 4 and verse 5, mga kapatid sa Panginoon. Can you imagine na kung saan ang Apostol Pablo ay nasa loob ng kulungan, ay hindi nawawala ang kanyang ugnayan sa Diyos. Hindi nawawala yung kanyang buhay espiritual. Hindi nawawala ang kanyang buhay pananalangin. Hindi nawawala yung kanyang buhay na nagpapasalamat. Hindi nawawala ang kanyang buhay na kung saan ay nakikipag-ugnayan sa mga kapatiran sa pamagitan ng kanyang mga panulat katulad po nito sa ating pong sinisiris, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. And how much more na kung saan tayo ay nasa malayang konteksto ng buhay natin na di man tayo nakakulong sa apat na sulok ng isang kulungan, pero siya, kahit na dumadaan sa persecution, kahit siya ay dumadaan sa mahirap na yugto ng kanyang buhay, hindi siya pinanghihinaan ng loob. Hindi siya nawawala sa poder, sa piling ng ating Panginoon. Walang makahahadlang sa kanyang connection kay Jesus. Walang makahadlang sa kanyang buhay, panalangin, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, can you imagine ang ating pagitan lamang sa ating Panginoon sa Kristo ay sa bawat panalangin natin? Yes. Kaya kapag tayo nanalangin sa ating Panginoon ay parang ang ating Panginoon ay nasa ating tabi, parang nasa ating harapan, yes, parang Panginoon ay kayakap natin, yes, na nangungusap sa Kanya. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, yan ay ang espiritu ng pagiging with the Lord Jesus Christ in our faithful relationship sa Kanya, in our intimate relationship with our Lord Jesus Christ.
Ngayon, ito po ang kanyang kadahilanan in verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Well, napakahalaga po yan, mga kapatid sa ating Panginoon. Katulad din po natin. Kapag meron tayong Bible study area, meron tayong minimisyonan, meron tayo na kung saan ay kabahagi ng ating malasakit at paglilingkod, kapag nababalitaan natin na sila ay nasa kalagayan, kapag nababalitaan natin na lalo silang nagiging matibay, lumalakas sa kanilang pananampalataya, kapag sila ay nababalitaan natin na kung saan ay nadadagdagan ng nagiging bunga ng itinanim na butil sa kanila ng pananampalataya at ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kapag nababalitaan natin na tumitibay, lumalago ang kanilang pananampalataya at espiritual na pamumuhay, at gayon din na kung saan kung nababalitaan natin na lumalago ang kanilang pag-ibig, una sa Panginoon at gayon din sa kapwa at gayon din sa kanilang mga sarili. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, anong kagalakan meron tayo? Anong saya meron tayo? Yes, anong klase na tayo po ay nai-inspire, napapalakas at gayon din na lalo tayo nai-encourage at nai-inganyo upang lalo pang pagibayuhin ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Well, di ba yan ay nakapupukaw sa bawat pagod, sa bawat pagpapagal, yes, sa bawat sakripisyo, sa bawat nararanasan natin. In the compliance of our difficult ministry and work, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kapag nakikita natin nagbubunga at maganda ang kinahihinatnan, yes, we celebrate with one another. We thank the Lord, we praise the Lord, at lahat ng kapaguran natin ay napapawi, mga kapatid sa ating Panginoon. And with all our unlimited praising and worshiping and thanking of the Lord Jesus Christ. Well, ano pa ang naging kadahilanan ng Apostol Pablo? Bakit gayon na lamang ang kanyang pagpupugay ng kanyang pagpapasalamat sa kapatiran sa iglesia? Yan ang sinasabi niya sa verse 5, ginamit sa Tagalog yung termino na dahil. For, yes, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo, and in verse 6, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay nabumunga at lumalago sa buong sanglibutan. And ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Diba? Wow, purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa mga very comprehensive na saklaw ng pagpapasalamat at salutation na Apostol Pablo sa kanila ng mga saints and brethren in Colossians, mga kapatid sa ating Panginoon. Well, pansinin natin na kung saan dito sa ating tinatalakay ay hindi lamang usapin ng panalangin, hindi lamang usapin ng pananampalataya, hindi lamang usapin ng pagpapasalam, hindi lamang usapin ng grace, hindi lamang usapin ng mga bagay-bagay na sinasabi ng Apostol Pablo dito at gayon din ang usapin ng peace, kundi usapin din ng patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon na pag-asa. Yes, hope na nakalaan noon pa man magpahanggang ngayon
hanggang sa wakas, mga kapatid sa Diyos, for the hope which is laid up. Well, mga kapatid sa Panginoon, hindi sinabi dito na po na kung saan ay for the hope which is laid down, kundi laid up unto the Lord Jesus Christ para sa inyo sa langit. Langit ng buhay, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na siya namang idinudulot ng masugid na pakikinig at pagsasabuhay sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, kaya nga po na kung saan ay dinudulutan pa tayo na sa bawat naaaral natin, naintindihan natin mula sa salita ng katotohanan ng ebanghelyo na kung saan ay patuloy din na nag-uugat, yes, pababa at gayon din paganon, mga kapatid sa Diyos, at gayon din na patuloy na nagiging matibay ang ating puno at gayon din ang ating mga sanga at gayon din ang mga petals ay lalo na kung saan nagiging greenish at gayon din na kung saan ay lumalagot tayo at gayon din na namumunga pa tayo sa daigdig na ating kinabibilangan na nagsisilbing ilawan at nagsisilbing asin ng ating Panginoon na kung saan ay nakapagbibigay tayo ng spiritual impact in the society, in the people we mingle with every day, mga kapatid sa ating Panginoon. At gayon din na kung saan ay mas lalo tayo na naliliwanagan. Mas lalo tayo na kung saan naging malalim at nagiging malawak ang ating pangunawa sa mga bagay-bagay na kung saan diriribil ng Panginoon sa bawat isa sa atin patungkol sa biyaya niya, patungkol sa kanyang kapayapaan, patungkol sa kanyang pag-ibig, patungkol sa kanyang hatid na pag-asa, at patungkol sa wholeness ng spiritual life meron tayo mula sa Panginoon. Because we are under the sovereignty of God, because we are under the kingdom of God, and because we are under that, gospel of truth na siyang nagpapalaya sa atin, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Well, in verse 7, ayon dito po sa ating tinatalakay, ang kanyang pagkilala din sa kanyang isinugo na lingkod ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, itong pagkakasabi sa verse 7, ito ay inyong natutunan. Kaya ipapras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo. Alang-alang sa inyo. At gayon din sa verse 8, nakarugtong ng kanyang sinasabi, at siya rin naman sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, dito natin makikita ang pagpapahalaga din at pagkilala ni Paul sa bawat manggagawa na kanyang nakasama sa paglilingkod. Well, siya man ang nagsugo kay Epapras, na siya rin ay taga-Colossus upang gampanin ng pagiging lingkod ng Diyos sa kapatiran doon. Well, mga kapatid sa Panginoon, yes, kung ako yung nasa konteksto pa ng pagpapastor sa isang local church or within the district, na meron tayong ganyang klase ng leader na kung saan ay so much yung kanyang inspiration ibinibigay sa kanyang manggagawa. So much encouragement na kanyang ibinibigay sa kanyang kamanggagawa. So much appreciation
Salutation, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, rather than of competing one another in the vineyard of the Lord Jesus Christ. Rather than na kung saan ay isang manggagawa, idinidi ng isang kapwa manggagawa, isang manggagawa na kung saan ay kailangan ng suporta niya, pero hindi niya susuportahan. Pero dito sa Apostol Pablo, that ministerial ethics, meron siya bilang lingkod ng Diyos sa kanyang kamanggagawa at gayon din sa kapatiran, mga kapatid sa Panginoon. Well, ito ang kanyang sinasabi nga, ito ay inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal, na kapwa alipin siya isang tapat na lingkod ni Kristo at siya rin naman sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kita natin yung cycle ng kanyang ginagampanan na paglilingkod. Well, siya na kung saan lingkod ng Diyos, samantalang si Paul na sa kulungan, nangangalaga, nagpapalakas at gayon din na umaarugan sa kapatiran. At the same time, siya rin ang kinakasangkapan ng Diyos upang sa ganon ay maiparating sa nagsugo sa Kanya kung ano na ang kalagayan ng kapatiran. Yes, at gayon din kung ano na ang kanilang paglago sa pananampalataya at espiritual na pamumuhay. Kung sila ba'y patuloy na nasa ilalim ng pag-ibig at gayon din ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, that's the beauty of being in the Lord Jesus Christ and being with one other as saints and brethren and sisters in the Lord Jesus Christ as a church, the Ecclesia, the Koinonia. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hanggang dyan lamang po ang ating pagtalakay. At nawa, Panginoon, mga kapatid, ay naikintal sa ating mga isip at sa ating mga puso. Bago tayo magtapos, merong isang ilustrasyon na kung saan ay ito ay isang lingkod din ng Diyos. Hindi po tayo nanguhusgaw, naninira. Pero hindi ako magsasabi ng pangalan. Yes. Isang lingkod ng Diyos na kung saan ang tingin sa kanyang sarili ay talaga naman parang siya na yung pinakamagaling. Para bagang siya na yung pinakakarami na talagang accomplishment sa kanyang buhay, paglilingkod at ministeryo. Well, isang pagkakataon na kung saan ay kahit na siya ay wala na sa church na iyon, pero ang kanyang palagi na sinasabi sa mga iba ay ganire, kung hindi dahil sa akin, ang church na yan ay hindi lumago. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi narating ng local church na yon ng kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan. Well, mga kapatid sa Panginoon, kayo na po ang siyang mag-analyze. Kayo na po ang siyang magkaroon ng reflection kung yun ba ay okay o merong mas nakatataas na kung saan pinakauna na siyang kadahilanan ng ating pagpupugay at gayon din ng ating pagpapasalamat, so that there is strong praise of saying, mga kapatid sa Diyos, yes, to God be all the glory. Yes, purihin natin ang ating Panginoon. Well, ang lingkod na yon na kung saan ay matayog ang kaniyang isipan. Matayog ang kaniyang pedestal ng kaniyang paninindigan. Na kung saan ay matayog yung kaniyang pride, na kung saan ay matayog yung kaniyang yabang. Dumating ang panahon na kung saan ay naranasan niya
ang kabiguan sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon dahil hindi nananalaytay sa kanya ang humility na merong pagpapasalamat, na merong pagkilala sa kanyang kapwa, manggagawa at gayon din sa kapatiran dahil para sa kanyang mahalaga, siya pa rin at siya pa rin at siya pa rin ang magaling at maliban sa kanya ay wala na. Well, dyan lamang tayo mga kapatid sa ating Panginoon Diyos at bukas sa ating pagtalakay nandun na po tayo sa verses 9 to 14 ng chapter 1 ng Epistle ng Apostol Pablo sa Colossians. Ang ating pong pag-uukulan ng pansin ay ang panalangin na Apostol Pablo para sa mga taga Colossus, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, tingnan natin kung ano ang nais na iparating ng Apostol Pablo sa pamagitan ng gabay ng Espiritu Santo kay Kristo Jesus bukas sa ating pagtalakay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa inyo pong pagpapaalala sa aming natalakay sa pamagitan ng panulat na Apostol Pablo. Yes, Lord, patuloy mo kaming tulungan, gabayan at pangunahan sa araw-araw upang ikaw lagi, O Diyos, ang maging konteksto, sentro ng aming buhay at paglilingkod at existence sa mundong ito. Upang sa ganun, Panginoon, ay magpatuloy kaming matapat sa iyo, sa iyong mga salita, at gayon din na patuloy na maging maganda ang ugnayan namin sa isa't isa, O Diyos. Na lagi na nananalangin, lagi na nagpapasalamat, lagi na naglilingkod, lagi na kung saan nangahawakan sa iyong biyaya, sa iyong kapayapaan, sa iyong pag-asa, at gayon din sa iyong ebanghelyo, sa iyong katotohanan, at gayon din, O Diyos, sa iyong pag-ibig, at gayon din sa pamamagitan mismo, ikaw na siyang tumawag. Pumili, nagtalaga, naghirang at nagsusugo sa amin sa araw-araw at sa tuwid-tuwi na. Salamat po sa panibagong araw na ito, sa panibagong kalakasan, sa panibagong gising, sa panibagong blessing, sa panibagong opportunity na pinagkakaloob mo sa amin to serve. And to share something, yes, from you sa aming mga nakakadaupang palad, Panginoong Diyos. May we indeed experience that excitement in you and all your, surprises na inyo pong ipinaparating sa amin. Yes. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon ay ating pong batiin ng ating mga kapatid na kung saan ay birthday po nila. Kung meron pong may birthday sa inyo, sa pamilya nyo, yes, type ninyo at sabihin nyo birthday niya, isend ninyo, makarating sa atin ng ating pong mabasa, mabati at may panalangin at bawitan pa. Well, ang mga birthday celebrant natin ay Reverend Ed, yes. Ano bang kompletong pangalan niya? Edwin, Eduardo, yes. Ed Castillo Abugan ng Caloocan City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Alma Montebergen de Leon ng Olongapo City, Zambales. At gayon din ang student Digonis Ruth Badua mula sa Laor, Nueva Ecija na nag-aaral dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan, ang Digonis Training Center. At gayon din ang kapatid na siya ng Quezon City, Clyde Ramirez mula sa Santiago City, Isabela. At gayon din ang kapatid na Sierra Jean Kulit na nasa Hong Kong. Ano makulit kaya ito? Yes. At gayon din ang kapatid na Lily Madrid Jessa ng Tuguegarao City, Cagayan. At gayon din ang kapatid na Candido Ragindin Iram Roal. Pero ng ating baliktarin ay binaliktad pala na. At
Ang baliktad pala na niyan ay Lourdes Maria Regindin Candido na nasa Hong Kong. At gayon din ang kapatid na Unique Aguinaldo at Chuela. Yes, May Aguinaldo. At gayon din ang kapatid na Jeffrey Tangonan ng Cotabato City, Mindanao. At gayon din ang kapatid na Fred Agunoy Subia ng San Jose, California. Reverend Edmar Sugitan, parang kumpare ito, yes, ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. At gayon din ng inanak na Mrs. Karen Regina Saclolo Garcia. Ng Nueva Ecija, anak man ito ni kumpadre Teodoro, Pastor Teodoro Jody Saclolo ng Santa Rosa, Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Digonis Aleluya Kasiguran na Samson ng Quezon City. Well, ito po ang mga may birthday sa araw na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagagalak na binabati at ipinapalalangin ng mga kapatid na ito na birthday po nila sa araw na ito. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa sa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. At sa bawat isinilang na sanggol sa araw na ito. Lahat po sila ay kasama sa aming pagbati at panalangin sa kanila sa araw na ito. Yes, Lord, patuloy mo silang kadaupang palad. Patuloy mo, Panginoon, na sila po ay inyo pong gabayan sa tuwid-tuwid. At ikaw, Panginoon, ang siyang magiging sentro ng kanilang selebrasyon, higit sa lahat ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa pamilya na kanilang kinabibilangan. Lord Jesus, ingatan mo sila pagpalain at marami pa na darating na birthdays sa kanilang mga buhay na inyo pong pinagpapala, na inyo pong pinananagana at pinagtatagumpay, O Diyos. Maarapatin po ninyo. Sa tanging pangalan mo, Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. At pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angking. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Happy birthday sa inyo,
lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at mga sanggol na sinilang sa araw na ito. Itso naman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay dumago sa ating panalanginan sa pagkakataon na ito. Meron ba tayong mga prayer request? Type natin, send natin. Nang mga iyan ay ating pong mga ipanalangin, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. O aming Ama at aming Panginoon, kami po ay muling namamanhikan sa iyo. Sa pamagitan ng aming pinagsama-samang panalangin, O Diyos, para sa bawat isa na kung saan ay nakasubaybay sa Ride On na ministry. Salamat po sa bawat buhay nila, sa kanilang pamilyang kinabibilangan at gayon din sa kanilang mga maabalang mga gawain at mga paglilingkod din sa iba't ibang larangan at kaparaanan. May you continue, O Lord Jesus Christ, to bless them all the way. May you continue to embrace them and even to put them always in the right place. In accordance to your will, O Lord, that Jesus Christ, so that wherever they are, they can be able to shine to the fullest as light and salt of the earth. May you provide, O Lord Jesus Christ, their daily need. May you empower them, and may you provide, O Lord Jesus Christ, good health and wellness, and a blessing to whatever they need every day, O Lord Jesus Christ, even to let them and help them, O Lord Jesus Christ, to have, enthusiasm in their respective works and abode of life. And your encouragement, your empowerment, O Lord Jesus Christ, the sustainability of your presence and power and assistance be with them always, O Lord Jesus Christ. Yes, in order for them, O Lord Jesus Christ, to be with you always with the prayer, with the praise and thanksgiving, and even to worship you in spirit and in truth. Magmanifest kayo lagi, Panginoon, sa bawat isa kanila. Yes, gayon din sa bawat kapatiran, sa bawat iglesia, Panginoon, na kinakasangkapan mo, Diyos, sa araw-araw na paglilingkod at pagmiministeryo at pagmimisyon sa mandako sa mundong ito. Anumang denominasyon, mahalaga, Panginoon, kami ay nasa ilalim ng isang Lord and Savior Jesus Christ na aming pinapaniwalaan, sinasampalatayanan. Bless mo, Panginoon, lahat po ng mga churches, sa iba't ibang mga ministries, missions, outreaches, projects, mga regular works at ano pa man, at gayon din ang mga financial ng churches na ito ay lalo na inyong pinagpapala ng lalong magimalawak at magimabunga ang bawat bunga ng kanilang pagpapagal at paglilingkod. Gayon din, Panginoon, na pagpalain mo lahat po ng mga church workers. Yes, gayon din ang mga lay leaders, lay officers, at gayon din ang bawat kaanib, Panginoon, san mandako naroroon sa mundong ito, Panginoong Diyos. I-bless mo lahat, pati ng kanilang mga pangailan, pamilya na kinabibilang, i-bless po ninyo, at gayon din ang kanilang mga trabaho, livelihood, at gayon din ang kanilang mga partikular na mga ministry at paglilingkod, O Diyos. I-bless mo lagi, Panginoon, nang patuloy na magiging daluyan ng blessing ang bawat isa, Panginoon, sa kinapal, sa bawat nakakaugnay namin sa araw-araw, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy din po ninyo na i-bless at pangunahan ang bansang Pilipinas sa kabuuan mula sa national level down to the three branches of the government, the different agencies, at gayon din ng mga departamento, at sa lahat ng mga proyekto, mga programa, yes, from the national level down to the different regions, provinces, municipalities, cities, at gayon din, Panginoon, sa bawat barangay, sa lahat ng mga pamilya,
at gayon din ang bawat mamayan at gayon din ang lahat ng mga sectors ng lipunan. At sa lahat ng mga leaders mula sa pinakamataas na tungkulin hanggang sa pinakamababa, sa gobyerno at gayon din sa pribada, sa mga negosyo, sa mga paggawa, gayon din sa mga employers, owners of companies at gayon din ang mga employees. Napagpalain mo lahat ng maging matagumpay at malago lahat ng magiging input and output ng paglilingkod at paggawa and more sustainability of blessings in the economic realm, O Lord, that Jesus Christ to bless lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan lahat ng mga bansa sa buong mundong ito, na inyo piling pangunahan at pagpalain, Panginoong Diyos, sa gitna ng mga masasalimuot na mga pinagdadaanan, lalo na, Panginoon, ang hindi pa natatapos na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na mas lalo pang lumalala sa panahon na ito. Lord Jesus, sana po ang inyong divine direct intervention, Panginoon, ay siyang makapangyayari, Panginoon Diyos, sa pagitan ng dalawang bansa at gayon din ang mga karatig bansa, Panginoon, sa palibot. At gayon din, Panginoon, ang kaligtasan ng mamamayan, lalo na dyan sa bandang Ukraine, na kung saan ay umulan na naman ng maraming missiles mula sa militar ng Russia. Kailan, Panginoon, matitigil ang gera na ito? Aming Ama at aming Diyos, we know that you are more than conquerors, more than a great and powerful, O Lord, that Jesus Christ, to stumble over these armaments na kumikitil ng buhay at nagwawasak ng anumang ari-arian, Panginoong Diyos. Hawakan mo, Panginoon, ang puso ng mga kapatid na tagapangunan, lalo na, Panginoong Diyos, ang presidente ng Russia, upang sa ganun ay malusaw ang kanyang puso at manaig ang pag-ibig at gayon din ang kapayapaan at gayon din ang bawat leader ng sa lahat ng bansa, Panginoong Diyos, upang sa ganun ay piliin pa rin ang healthy na pag-uusap hanggang sa makarating sa resolusyon ng pangkapayapaan upang matigil na ang gera na ito, Panginoon. Di lamang dyan sa lugar na yan, kundi maging ang mga iba pang mga bansa na kung saan ay merong masasalimot na hidwaan sa isa't isa, Panginoon Diyos. Let your peace, O Lord, shall reign in every place in the world at gayon din sa bawat tao sa daigdig na ito. And let your holiness and righteousness and justice, O Lord, that Jesus Christ will be inculcated to each one of us, to all leaders, at gayon din to all nations and the whole of humanity. Lord Jesus, yan po ang aming pakiusap for the transformation of the world and the entire humanity, for the transformation of every nation, of people and communities and even church and society, O Lord, that Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga nangangailangan ng inyong mahimalang pagkilos sa kanilang mga buhay, partikular sa magkakaibang mga karamdaman, meron sila. Ang tinutukoy, O Lord, that Jesus Christ, lahat po ng may karamdaman na nasa loob ng pagamutan. Lahat, Panginoon, ng may karamdaman na nasa kanilang mga tahanan sa manig ng karamdaman, Panginoon. Lahat ng nakaranas ng anxieties, depresyon, kagulumihanan, problematic situation at gayon din ang mga basag ang kanilang mga puso, Panginoon, na kailangan ng kagalingan at paghilom ng bawat sugat, Panginoon. Yes, Lord, katulad ng mga pinapanalangin po namin araw-araw at sa lahat
na magkakaiba ang kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman, Panginoong Diyos. Ang Pastora Baby Bulgado at ng kanyang anak na si Connie Bulgado ng Caloocan City, Metro Manila. Gayon din ang Nanay Rebelina Makatugal at Nanay Sophia Mercado ng Bataan, Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan. Minerva de la Cruz ng Calaga, Batangas, Hides Tiana Pulido ng Calawag, Quezon. Gayon din o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pilipinas Flores ng Cabatuan, Isabela. At ang kapatid na Estelita Palma ng Quezon City, Pastor Graciano Corpus ng Cabanatuan City, Linda Vicente ng California, USA, gayon din ang kapatid na Elizabeth Tolentino, Art Amilian ng Calasiaw, Pangasinan, at gayon din o Ama ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Tita Corazon Navarro, Mary Navarro at Renaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia, Evangelist Pastora Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Amelita Celestra ng Talim Island, Binang, Rizal, at gayon din si Jessa Celestra na nasa Japan, patungkol sa kanyang panganganak sa October 25 this year. Nenita Ramos at ng kanyang anak na si Grace Ramos Jimenez ng Chicago, Illinois. Iason Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA. Kapatid na Oscar Moreno ng Rosales, Pangasinan, Valentino Sabaybay, Celadonia Pangilinan. Gayon din ang kapatid na Navarro, Jane Lumacan, Pastor Olivero Chia ng Bible Baptist Church, Cebu City, at maging ang kapatid na Alvin Morales, at gayon din ang kapatid na Ricardo Cacho at Reverend Simeon Arsiaga ng Tarlac. At sa lahat pa, O Diyos, na merong taglay na karamdaman sa panahon na ito, and we claim and we declare, O Lord Jesus Christ, that you indeed released all of them through the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit, O Lord Jesus Christ, so that each one of them may receive the fullness of healing, the fullness of recovery, the fullness of restoration, and the fullness of good health and wellness, and even for their spiritual and financial to be provided forth from you, O Lord Jesus Christ, even to bless each family they belong. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, and that we claim and we declare. Gayon din, Panginoon, ang aming patuloy na panalangin sa buong pamilya ng mga Cortez ng dahil sa pagpanaw pansamantala ng Tatay Lolo Preda Cortez ng Hermosa, Bataan, na ang kanyang libing ay sa darating na Biyernes, na kung saan ay mayroong magaganap na necrological burial service ng hapon dyan sa Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan. Ang inyong patuloy na pagpapaabot po, Panginoon, ng banal na kaaliwan, ng kalakasan, ng pag-asa, ng biyaya na kailangan ng buong pamilya ng mga Cortez, marapatin niyo, Panginoon Diyos. Hindi lamang sa kanila, kundi lahat po, Panginoon, ng mga nawalan ng mahal sa buhay sa daigdig na ito. Be with them always, Jesus. With your upliftment and with your sustenance, O Lord Jesus Christ, for them to be empowered. O aming Ama at aming Diyos, patuloy mo kami, Panginoon, nakasamahin sa araw na ito, sa lahat po ng aming gampanin, pananagutan, na aming may pagtagumpay at aming may sakatuparan, with joy and gratefulness mula sa bawat puso namin, Panginoon Diyos. Yes, patawarin niyo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at gayon din ng aming mga neglection at nagawang kamalian sa iyo at gayon din sa aming kapwa at maging sa aming mga sarili. In the mighty name of Jesus, ito pong aming panalangin
Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, kumusta kayo mga karaydon sa Panginoon? Kumustang buhay? Kumustang pamilya? Kumustang trabaho? Kumustang ministeryong ginagampanan ninyo? Kumusta ang inyong mga kalusugan? Kumusta ang inyong mga bulsa? Yes, ang inyong mga kabuhayan. Well, salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pagtutugay-gay, sa inyong mga pag-comment, sa pagpalo sa ating page, at gayon din sa inyong pag-share sa episode na ito voluntarily. Salamat po ng marami. At ngayon ay ating pong pasinayan ang bawat comment na inyo pong ipinarating sa himpilan Banga Wide on Ministry, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon ay napakabilis ang pagdatal at paglipas ng bawat araw. Pansin niyo ba yun? Kung saan ay October 11 ngayon, ano? October 11, at yung mapansin ay malapit na naman tayo sa dulo ng October at gayon din sa November. At gayon din ngayon pa lamang ay meron ng mga nagplaplano kung ano ang gagawin pagdating sa December. Yes, patungkol sa mga simbang gabi, simbang umaga, at gayon din sa magaganap na mga Christmas celebration o Christmas party. Purihin natin ang Panginoon, gayon din pagdiriwang sa karawan ng ating Panginoon sa Kristo. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ay lahat ay talaga naman advance yung preparation at planning. At yan po ay talaga naman nakapagbibigay po sa atin ng inspiration. Well, kumusta kayo dyan sa Batang Maria Aurora, kapatid na Josie Rose, Evangelista Soliben? Yes, God bless the whole family. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much. Guide po sa inyo lahat dyan, wherever you po ng puso at gayon din ng panalangin. Yes, how are you, my dear? Yes, kapatid na Monica Pamador ng City of Bacoor, Cavite. Nice to meet you in this live streaming. At si kapatid na Monica ay siyang aming Assistant na Secretary ng Team Pagbabago dito po sa Bacoor City. At purihin ang Panginoon at shout out sa kabuuan ng Team Pagbabago. Purihin natin ang Panginoon. At sa lahat ng mga officers dito at sa lahat po ng mga members dito, purihin natin ang Panginoon. God bless Pamador family. At pagkain din na kanyang comment, good morning Pastor. Maraming salamat, good morning din. At patuloy ka na pagpalain ng Panginoon, gayon din ang iyong mahal na asawa at gayon din ang buong pamilya at sa lahat ng iyong pinagkakabalahan at gayon din ang iyong mga hanap buhay. At gayon din, higit sa lahat ng maging okay na kalagayan ng kalusugan at pangatawan. In the mighty name of Jesus, bless mo, Panginoon Diyos, Pamador family. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Gayon din, kumusta kayo dyan sa Batang Maria Aurora, kapatid na Aurelia de la Cruz and family. Yes. Ang kanyang comment, mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you very much likewise. Wherever you po ng panalangin at gayon ng puso. Yes, kumusta kapatid na ating Marian Edith Pondo ng Cebu City, Cebu, Visayas. Mayong adlaw sa tanang salamat. Yes, Galvez Pondon family. At gayon din ang iyong medical work as a nurse to the hospital. At gayon din ang iyong administratorship as your ministry, Whole World Friendship Prayer Brigade. God bless you all. Ulihin natin ang pangalagan ka ng comment ay good morning Bishop, good morning Sanat Ma'am Jean. At ibiyaya, God bless sa lahat. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Whenever you po ng bulaklak ng sunflower na nakatingin. At gayon din ang mukha ng tao na panatag. At gayon din ang panalangin. Peace, talbos na malunggay na masarap ulamin. At gayon din ang bulaklak ka ng gumamela na masarap din na ulamin. At gayon din ang panalangin. At gayon din ang panalangin. Hallelujah. Kumusta kapatid na Augustine ng Sito Balanga, Bataan? God bless the whole family. Ang kanyang every comment ay isang mukha ng tao na kung saan ay talaga naman na smiling face.
Purihin natin ang ating Panginoon at gayon din ang kanyang added comment. Morning po, Bishop, to Jean, Lola B, and to all. The Lord bless us all. Thank you very much. Likewise, winabay po ng bulaklak ng roses at gayon din mo ka ng taon na nakanganga may 2 puso sa kanyang magkabilang mata at gayon din mo ka ng taon, gayon din ang panalangin. Hallelujah! At kumusta ka na kapatid na Pastor Leonora Dato ng Situbalang Batan at gayon din ang Whole Earth Principal Prayer Brigade. God bless you all. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang mahalagang comment at blessed morning po, Bishop Lido Ati Gina Nolabian, all Karaydon Ministries. Salamat po sa Panginoon sa panibagong episode na ating napakinggan. Purihin natin ang Diyos. To God be the glory. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all dyan. Gayon din mula sa ating kapatid na Pastor Bebe Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Parmila. God bless the whole family. Ang kanyang comment, blessed morning Bishop Lido. Thank you kay God. Panibagong araw naman. Thank you sa Raydon Ministry. Thank you very much. To God be the glory. Blessed morning. God bless you all dyan. Binabili po ng prayer at sa gitna meron pong puso at bulaklak ng rose. Kumusta kayo dyan sa Batang Malabon City, Metro Manila, kapatid na Nehemias Orpiaga. God bless you all. Hallelujah. Ang kanyang comment ay blessed morning po, Bishop. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din ang added comment ng ating kapatid na Shalom sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Added comment muna sa ating kapatid na Pastor Leonardo Dato. Bishop, opo, Pastor. Pasama po sa prayer ang apo ko, Matthew Istrasek. 10 years na po siya ngayon. Ibig sabihin ay birthday ng kanyang apo ngayon. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa 10 taon na edad ng pogi na apo ng Pastor Leonora Dato, si Matthew Istrasek. Yes, salamat po sa kanyang buhay bilang isang bata. At salamat, Panginoon, sa naghihintay na magandang kinabukasan ng batang ito, Panginoong Diyos. At marapatin po ninyo. At habang hindi pa nangyayari yan, ay inyo po siyang ihanda. Mula ngayon at sa bawat taon na kanyang haharapin at dadaanan upang sa ganon ay makatatapos siya ng pag-aaral hanggang kolehiyo at gayon din na magiging matagumpay ang kanyang buhay. Pagpalain niyo, O Diyos, ang kanyang kinabibilangan pamilya, Dato family, at gayon din ang pamilya ng Israsek. Yes, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas at pagpapatagumpay sa kanila. At umasa kami, Panginoon Diyos, na kung saan ay marami pa na sangkatutak na taon ng daratal sa buhay ni Matthew Istrasek na pinagpapala mo, na iyong pinagtatagumpay at gayon din na laging maayos ang kanyang kalusugan at pangangatawan. In Jesus' name we pray, lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Awitan namin si kapatid na Matthew, yes. Hindi kaya magpastor ito, Matthew, yes. Biblical yung kanyang pangalan. Kung merong yes, makisig na apostol sa New Testament, walang iba kundi si Matthew. Yes, Matthew, yes. Purihin natin ang Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Matthew. Dato Istrasek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin ang kapatid na Matthew Dato Istrasek sa kanyang birthday. Itse naman natin ang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din, kumusta kayo dyan? Sa bandang barangay Tondol ng Anda, Pangasinan, Manang Makarya, Carretero Raon. God bless the whole family.
ang kanyang comment. Magandang umaga sa ating lahat. Bishop Lito, Ma'am Jean, maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Ride on Ministry. Purihin ang mapagmahal na Panginoong Diyos. Love, care, prayer. Always, Carretero Ron Family. Bless po, Tondol Beach Community Christian Church. Lahat bahay, sambahon po ni Lord. Maraming salamat, Bishop. Good health tayong lahat. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, praise God in Jesus' name. God bless us all. Thank you very much. I love you, Lord. Love you all, mga kapatiran sa Diyos. Palapakan naman natin. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat with every po ng panalangin mula dito. Hanggang dito, hanggang doon. At gayon din puso mula dito, hanggang doon. Mula dito, hanggang doon. At gayon din mula dito, hanggang doon. At gayon din mula dito, hanggang doon. Yes, ang katutak na mga emoji ng puso at panalangin. Purihin natin ang Panginoon. Ayun din, kumusta kayo dyan sa Batang Ilagan City, Sabena? Kumusta kayo dyan, mga Ibanag at gayon din mga Itawis at gayon din mga Ilocano? Yes, kumusta Tibiyag? Yes, kumusta kada kayo amin dita, kakabsat kinagayam? Yes, Cagayan Balay, kabatid na Betty Jane Osalia Bersosa and family. God bless you all. Ang kanyang comment, good morning po. Maraming salamat. Good morning din. Gaya di ba lang sa ating kapatid na Pastor Baby Bulgado added comment. Thank you po sa mensahe ni Lord. God bless. Welcome to the Bilig Lady. Every po ng panalangin at gaya din ng puso-puso at gaya din ng bulaklak ng rose. At gaya din ng kanyang emoji ng puso kulay pink. Meron 5 stars at gaya meron na sa amen. At gayon din added comment mula sa ating kapatid na Josie Rose Evangelista sa Leben. Amen at amen sa mayang mensahe ng buhay. Tunay po na mahalaga ang pagtutulungan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. God bless you, your family, and your minister Bishop. Thank you very much. So God be the glory with everybody po ng puso. At gayon din panalangin. Hallelujah. At kumusta? Kamsat Governor Babe Vilma Domingo ng Pansol Diliman, Quezon City, Manila. God bless Domingo family. Ang kanyang comment ay talaga naman masaya siya at gayon din nakabuka ang kanyang bibig at talaga naman maliwalas at yes, sa kanyang likuran ay nagliliwanag at nakataas ang kanyang 2 kamay at sumisigaw na good morning! Maraming salamat. Good morning din sa inyo lahat dyan. At gayon din ang kanyang emoji ng blessings. Hallelujah! At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars. At gayon din meron kasulat na blessed sa ribbon. At gayon din ang kanyang emoji ng puso kulay pink. Merong 5 stars at meron kasulat na amen. Gayon din po ating comment mula sa ating kapatid na Pastora Baby Bulgado. Bishop, opo, Pastora, pakisama sa prayer. Family namin at sa aking SSS. Di panalakad at birthday ni Razon Brin Bulgado at pinagaling ni Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Praise and thank Lord. Pinagaling mo siya. God bless sa buhay mo na patuloy na pag-iingat sa inyo, lahat ng family. Miss you all. Thank you very much. Pwede mo dito ng puso. At gayon din bulaklak ng rosas, gayon din ng panalangin. Purihin natin ang Panginoon. O aming amataming Diyos, patuloy mo na inyo pong pangunahan at pagpalain, Panginoon, ng buong pamilya ng mga Bulgado dyan sa bandang Caloocan City at gayon din na patuloy na maging mainam, maayos po ang kanilang kalusugan. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan dinulot mo, O Diyos, kay Razon Brin Bulgado. At gayon din, Panginoon Diyos, na ang kanilang nilalakad na SSS ay magkaroon po, Panginoon, ng katuparan at lahat po ng mga requirements ay kanilang matugunan, Panginoon Diyos, sapagat napakahalaga po ang SSS sa bawat isang Pilipino na nagtrabaho po sa pribada at gayon din ang GSIS sa lahat ng trabaho naman sa ilalim po ng gobyerno. Yes, pagpalain mo ang SSS, pagpalain mo ang GSIS, upang sa ganun ay laging nakatutugon sa bawat pangailangan ng bawat membro po ng mga institusyon na ito ng aming gobyerno, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang buhay ni Razon Brin Bulgado sa kanyang birthday. Yes, marami pa, Panginoon, at darating po na kanyang birthday na pinagpapala mo, iniingatan sino sa baybayan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon.
Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Razon Brin Bulgado. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin ang kapatid na Razon Brin Bulgado sa kanyang birthday. At ito naman natin ang buong pamilya Burgado sa kanyang celebration. Yes, purihin natin ang Panginoon. Gayon din na mula sa ating kapatid na Bel Diaz Pinto. Kumusta kayo dyan sa Batang Nueva Ecija? God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Lito Tangonan, Nanjing Grace Tangonan sa ating lahat po. God bless po your ministry and God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo dyan. With every po ng panalangin puso at gayon din po ka ng tao. At gayon din na kanyang added comment. Amen po, Bishop Lito Tangonan. Yes, with every po ng prayer puso mo ka ng tao. Gayon din ng panalangin. At gayon din added heart emoji ng kapatid ni Pastor Baby Bulgado. Yes, purihin natin ang Panginoon. Gayon din po na sa kapatid na Pastor Leonardo added comment. Maraming salamat po, Bishop, sa mabisang panalangin sa apo ko. Welcome to God be the glory. At pakumusta mo ako kay kapatid na Matthew. Yes po, prayer ko din po na magpastor siya. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Yes, pagpalain ka kapatid. Yes, Apo Mateo, baka sakaling ikaw ay tawagin, piliin at italaga hirangin at ipahayo ng ating Panginoon sa larangan ng pagpapastor. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Yan ngayon ang assignment mo, Pastoral Leonardo, upang sa ganon ay ihanda mo ang iyong apo sa larangan ng pagpapastor. Hallelujah. Yes, nakita ko nga sa Facebook account mo at Pogi, si Mateo. Hallelujah. Kailangan natin na maraming Pogi sa gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon. At gayon din, added comment mo na sa kapatid na Augustine. Yes, every po ng blessings. Purihin natin ang Panginoon. Yes, gayon din na kung saan ay ang mga kapatid natin na kung saan ay di man kayo nagkaloon ng inyong mga comment, pero yung inyong presence, ang inyong pakikinig, ang inyong pananalangin ay atin pong in-acknowledge with gratitude and thanksgiving, katulad po ng kapatid na Nelda Nunan dyan sa Banang California, USA. God bless Nunan family. At sa lahat po ng mga Pilipinos dyan at iba-ibang mga lahi at gayon din ng yes, kapatid na Tito Corazon Navarro dyan sa Batang City Balanga Baran. God bless Navarro family. At gayon din ng kapatid na nanay. Kumusta kayo, Nanay Nenita? Yes, Ramos dyan sa bandang Chicago, Illinois. Kumusta kayo dyan? At gayon din ang iyong daughter na si Grace. Yes, God bless you all, Ramos family. Purihin natin ang gayon din ng kapatid na Nelson Tangonan. Yes, kumusta ka kung pamilya? God bless Tangonan family. Saan ka man naroon? Purihin natin ang Panginoon. Gaya din kapatid na Brother Ernel Arcangel Felix diyan sa bandang USA. God bless sa Felix family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang ating kapatid na Annalisa Tomas diyan sa bandang Maryland, USA. God bless Tomas family. Purihin natin ang Panginoon. Leader ba de la Cruz diyan sa bandang Calaga, Batangas. God bless de la Cruz family. Purihin natin na kagayin din ng compadre Levi Nicolas dyan sa Batang Saipan. Yes, shout out to Gian at God bless Nicolas family dyan sa Batang Saipan at David sa Batang Maribeles Batang. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At sa lahat po ng mga overseas Filipino workers, sa lahat po ng mga taga-Luzon, Visayas at Mindanao, at Banda Pilipinas, at gayon din sa ibang mga bansa, at gayon din ang kapatid ng Nomi Ambagat dyan sa Bandang Novaliches, City of Quezon, yes, Metro Manila. God bless Magat family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, ang kapanglingkod ng Panginoon ay patuloy na nagpapugay, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang Holy Spirit, ang Diyos, amang nag-isang Diyos, nahayag sa tatlong persona pero iisang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang mga libo-libo di mabilang ng mga angels ang Panginoon sa buong kalangitan. Hallelujah. At gayon din ang buong
pong kaharian ng Diyos na kung saan ay ating pong kiniklaim araw-araw, kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom faith sa bawat isa atin, yes, kingdom hope sa bawat isa atin, at gayon din, kingdom victory sa bawat isa atin, at gayon din, kingdom overflowing a blessing sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapalam po sa bawat isa atin mula episode 910 tungo sa maraming mga episode na atin pong haharapin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo, alas 7 ng umaga, at gayon din alas 6 po ng gabi. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos, at gayon din na isama ninyo sa inyong mga panalangin sapagkat tayo po ay maglalakbay ng maaga-maaga itong darating na Biyernes. Yes, sa Biyernes ay palagay ko ay wala muna tayong episode ng Ride on the Ministry sapagkat ako po ay tutungo dyan sa bandang Hermosa, Bataan upang dumalo sa huling araw na pagpupugay, selebrasyon ng buhay at paglilingkod ng ating kapatid na tatay Lolo Fred Cortes. At tayo po ay sinabihan ng kapatid na kumpadre Adiesi Reverend Ruiz Cruz na kahilingan ng buong pamilya na tayo raw po ay maging speakers sa darating na necrological burial service ng ating minamahal na tatay Fred Cortes. Kaya yun ay nawang pag-iingat ng Diyos ay ating pumakamtan. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At babay po sa bawat isa atin at sa muling pagkikita. Yes, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon.